kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasama. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamaang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose, at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihin sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid.
Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat na mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa atin saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, inihaw nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki, tulad ng alipin. Ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinapagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay kayon na lamang, kaniyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid
at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-uusap-usap. Ito ang tagapamana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang talinghaga ni Jesus at nauunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipuna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating muli sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon ho ay Biyernes muli, araw nating mga deboto, araw ng pamimintuho at pakikipagdaupang palad kay Jesus Nazareno. At sa araw na ito, mapalad at mabiyaya rin ang araw na ito. Dahil sa araw na ito, sa unang pagkakataon, magdiriwang ng Santa Misa ang isang bagong pari ng Arkidiyocesis ng Maynila. Kasama natin ang nangunguna sa ating pagdiriwang sa banal na misa, si Father Raymart de Guzman. Palakpakan ho natin siya. Si Father Raymart ho ay naordinahang bilang pari nitong nagdaang Miyerkules, no? Sa kapistahan ni San Jose. Isa ho si Father Matt sa 4 o 5, no? 4 na pari na naordinahan para sa Arkidiyocesis ng Maynila.
Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga panibagong pari na ipinagkatiwala at ipinahiram ng Diyos sa atin. Nang si Bishop June ay maitalaga at maordinahang obispo ng Diocese ng Balanga, pinili niya para sa kanyang episcopal motto ang katagang ito: everything is grace. Ang lahat ay biyaya. Grasya ang lahat. Ang taong marunong tumanaw ng utang na loob sa Panginoon, ang taong marunong kumilala na ang lahat ng meron siya, lahat ng yaman, lahat ng galing, lahat ng ari-arian na meron siya ay biyaya lamang sa Kanya. Ang taong yaon, totoong mapalad. Dahil ang taong yun, tinitignan ang sarili na siya ay katiwala lamang. Nasasabi ng taong yaon na ang lahat ay biyaya dahil siya ay pinagkatiwalaan lamang ng Diyos. Pero ano ang kabaliktaran ng taong yaon? Ganid, mainggitin, gahaman, gusto lagi angkinin, gusto lagi sarilihin, gusto lahat ipagdamot. Dahil ang tingin niya sa sarili niya, ibinigay sa akin ito, pues pagmamay-ari ko na ito. Sa Ebanghelyo, narinig natin, pinagkatiwalaan ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin. Nang itayo ng may-ari ang ubasan, mahigpit na binilinan niya ang kanyang mga alipin. Gamitin niyo sa tama ang lahat na ipinahiram ko sa inyo. Dahil dadating ang panahon na magbabalik ang may-ari ng ubasan para kunin ang kanyang parte. Para alamin kung ginamit ba sa tama ang mga ipinagkatiwala niya sa kanila. Pero anong nangyari sa talinghaga na narinig natin? 3 beses nagpadala ang may-ari ng ubasan. Sa una at sa ikalawang beses, ipinadala niya ang ibang alipin. Pero anong ginawa ng mga kasamahan nila? Pinatay, binato. Dahil ang tingin nila, kami ang pinagkatiwalaan, hindi ikaw. Kami lang ang may karapatan, hindi ikaw. Pero hindi napagod ang may-ari ng ubasan. Anong ginawa niya sa huli at sa ikatlong pagkakataon? Ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak at iniisip niya siguro naman, pakikinggan at rerespetuhin. Pero anong sabi ng mga katiwala sa ubasan? Ito ang anak ng may-ari ng ubasan. Patayin din natin para mapasa atin ang ari-ari ang mamanahin niya.
At yun nga ang ginawa ng mga pinagkatiwalaan ng may-ari. Sa halip na tumanaw ng utang na loob, sa halip na pakinggan at ibalik ang mga ipinagkatiwala sa kanila, sinunggaban nila, inangkin, at itinuring ang sarili. Ako lang ang may karapatan. At kung minsan, ganyan din tayo sa buhay na ipinagkatiwala at ipinahiram sa atin ng Diyos. My body is my life. Katawan ko to, wala kang pake. Buhay ko to, pakialaman mo ang sarili mong buhay. Akin ito, meron kang sarili, bakit mo papapakialaman? Yan ang tingin natin minsan sa lahat ng meron tayo. Dahil iniisip natin, sa ganang sarili lang natin, kaya natin nakuha at nakamit ang mga bagay na yaan. Parang pinapatay na natin ang sarili natin dahil ang tingin natin, ako ang may-ari ng buhay ko. Pero sabi nga sa kanta, lahat hiram sa Diyos. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Lahat ipinagkatiwala lang ng Diyos. Kaya wala tayong karapatang angkinin, sarilihin, ipagkait, at ipagdamot. Pero kapag nakikita nyo na indikasyon na ang tingin na natin sa sarili natin, entitled ako lang ang may karapatan, isa sa mga indikasyon niyaan ay katulad ng ginangarinig natin sa mga pagbasa. Laging naiinggit, laging makasarili, laging ipinagdadamot, laging nang aangkin. Kapag yan na ang iniisip nyo lagi, baka may problema na. Baka ikaw ang may problema at hindi ang kapwa. Kaya sa misang ito, yan ang grasyang hihilingin natin. Sabihin natin sa sarili natin, ipaulit-ulit natin sa sarili natin, katiwala lamang ako at ang lahat biyaya. Father Matt, kahit ang pagkapari na meron tayo, ipinagkatiwala at ipinahiram lang din sa atin ng Diyos. Naging pari tayo, hindi dahil magagaling at matatalino tayo, hindi rin dahil karapat-dapat tayo, hindi rin dahil tayo lamang ang namumukod tangi sa lahat. Pero ang totoo niyan, naging pari tayo dahil pinag-uubra lamang tayo ng Diyos. Araw-araw kang gagawing karapat-dapat ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat. Dahil mahal ka ng Diyos at pinag-uubra ka ng Diyos. Kaya Father Matt, sa mga panahong iniisip mo na naging pari ka dahil sa ganang sarili mo lamang, pakitapik ang sarili, paalalahanan at sabihin,
pinagkatiwalaan lamang ako ng Diyos. Pinag-uubra lamang ako ng Diyos. Pinagiging dapat lamang ako ng Diyos. Dahil ang Diyos ang unang pumili at tumawag sa iyo. Lahat ay biyaya. Lahat at grasya. Kaya wala tayong dapat angkinin ang mga bagay na ipinahiram at ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Ang ating itutugon, Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kanilang walang hanggang kapahingahan sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa katahimikan nating itaas ang ating personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Tulungan mo kaming mapaglingkuran ka ng buong puso at mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagtawag sa amin. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa iyo, para patinyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at hinapay. Sa iyo poon aming handog, ilayo mo sa pag-isip, ilayo mo sa panganib, lugod naming naglingkuran, buhay namin nakalaan.
sundin ang iyong kalooban. Lugod kaming paglingkuran, layunin ng kaharian. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hapon, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming
lang para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin pulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Masdan mo, O Diyos, ang lingkod mo na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa iyo upang makamtan ang awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang
patawad mo. Kay tagal kong nalayo sa'yo, at kay daming mga taong sinaktan ko, at ang siyang inisip ko ay kaginhawaan ko, hininhid sa kapwa puso ko. Ang diwa ko'y naninimdim, malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kaya nga, O Diyos, kalugdan mo ang pagbabalik loob ko sa'yo. Diwa ko'y linisin mo, puso ko ay buksan mo, upang matugunan tawag mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Masdan mo, O Diyos, ang lingkod mo na nagbabalik loob sa iyo. Pagkamat di marapat ay dumudulog sa'yo, upang makamtan ang awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kay tagal kong nalayo sa'yo, at kay daming mga taong sinaktan ko, at ang siyang inisip ko ay kaginhawaan ko, pininhid sa kapwa puso ko. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kaya nga, O Diyos, kalugdan mo ang pagbabalik loob ko sa'yo. Diwa ko'y linisin mo, puso ko ay buksan mo, upang matugunan tawag mo. Ang diwa ko'y naninimdim
kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap po ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para po sa school year 2025 hanggang 2026. Sa mga mag-aaral po na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ang senior high school. Para po sa mga karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari po kayo mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil po sa ating LED screen. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, ang pagbibisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan po ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang po. Iwasan po natin na magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat at atin pong dadasalin ang panalangin sa mala poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo po ang aming dasal at sakripisyo. Itulad mo po na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ng kaligtasang iyong binigay sa amin.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko po ibigay ang aking pagbabasbas, ang huling pagbabasbas, nais ko pong magpasalamat kay Father Kim sa paanyaya po at imbitasyon na ako po'y makapagmisa sa pambansang dambana ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Isa pong karangalan sa akin bilang bagong pari na makapagdiwang ng misa dito po sa pambansang dambana. Patuloy niyo po kaming ipanalangin at lahat po tayo itinatawagang maging katiwala. Huwag po nating hayaan na mawala yung kati doon sa katiwala. Kapag kasi mayroong kati, lagi tayong hindi mapakali. Nais nating magbago buhay, nais nating i-improve yung ating buhay dahil hindi tayo mapakali. At dahil po tayo ay katiwala, alam po natin na naniniwala tayo doon sa kasabihan na habang may buhay, may Pag-asa. habang may buhay, may Pag-asa. habang may buhay, may Pag-asa. pagsubok. Dahil tayo katiwala ng Diyos, binibigyan din niya tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kaya po doon sa pagsubok na yon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ang ating buhay ay mayroong, habang may buhay, mayroong, habang may buhay, may pagbangon. Huwag niyong hayaan na kapag meron kayong pinagdaraan ng pagsubok, ay hindi kayo babangon. Kailangan meron tayong pagsumikap na pagtsatsagaan natin yung ating mga pagsubok na pinagdaraanan. At kapag merong pagsubok at merong pagbangon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ang ating buhay, na habang may buhay, may pag-ibig. Ang pag-ibig na nagmumula kay Jesus lamang sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil doon, kapag naunawaan natin itong mga bagay na ito, na habang may buhay, may pagsubok, may pagbangon at may pag-ibig na nagmumula lamang kay Jesus, saka pa lang natin mauunawaan at matatanggap na talagang habang may buhay, may ayaw nyo nang sumagot. Pag-asa. Sapagkat hindi po tayo ipapahiya ng pag-asa na nagmumula sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.